other's love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
Jesus, every time you've got to renew your mind. My friend, you've got to change. Set your minds on things above. There's nothing you can't do. All you've got to do, reach out, reach out, reach out, reach out. No more sorrows, no more tears, no more jealousies, no more fears. Reach out, reach out. Thank Jesus every time you've got to renew your mind. My friend, you've got to change. Set your minds on things above. There's nothing you can't do. All you've got to do, reach out, reach out, reach out, reach out. No more sorrows, no more tears, no more jealousies, no more fears. Reach out. No more sorrows, no more tears, no more jealousies, no more fears. Reach out. Thank Jesus every time you've got to renew your mind. My friend, you've got to change. Set your minds on things above. There's nothing you can't do. All you've got to do, reach out, reach out, reach out, reach Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Glory to God. Good morning, Lord Good Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa isa na namang araw na ibinigay ng Diyos para po sa ating lahat. Glory, glory, glory to God. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Good morning, brothers and sisters in Christ. Amen. Okay. Para po sa ating memory verse of the week, narito po mga kapatid sa Lamentations 4 verse 2. The precious sons of Zion, valuable as fine gold, how they are regarded as clay pots, the work of the hands of the potter. Glory to God. Sa Tagalog version naman po mga kapatid, narito po. Mga panaghoy, 4:2, ang mahahalagang anak ng Sion, na kasimbigat ng dalisay na ginto, ano't pinapahalagahan na walang mga sisidlang, nawaring mga sisidlang lupa, nagawa ng mga kamay ng magpapalayo. Glory, glory, glory to God. Para po sa ating opening prayer. Yes, Heavenly Father, Creator of heaven and earth,
We thank you for giving us your wonderful Son, Lord Jesus. Thank you that we can enter in your presence with trust that you are giving your wisdom today. Yung banal na Espiritu na nasa amin ngayon will give us the power to witness and to speak your word with boldness. At alam po namin ang kahalagahan ng karunungan na nasa iyo sapagkat ito'y nagbibigay ng isang mahalagang patnubay sa amin upang kami makahikayat ng mga makasalanan at panumbalik sa iyong presensya. Kaya mangusap ka, Panginoon, sa mga oras na ito at ang banal na Espiritu na muli dadaloy sa aming espiritu ang siyang magbibigay ng katagumpayan sa oras na ito. We want to capture this present moment and we love to give it all to the fullness, to your presence, Lord. To your name be the glory and dominion forever and ever. Amen. Amen. Glory to God, mga kapatid, sa isa na namang umaga na ibinigay ng Diyos upang tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga banal na salita sa pagpapatuloy ng ating mga pag-aaral. Mga kapatid, di ba, sanctification tayo ngayon. Tayo ay naririto na sa Kingdom of God. Dinala tayo ng Diyos dito at tayo ngayon ay kanyang sinasanctify. At sa loob ng kaharian ng Panginoon ay meron tayong mga responsibilities na gagawin. At atin ngang nabanggit sa ating mga pag-aaral, narito ngayon tayo, tinagaharian tayo ng kaharian ng Diyos, we have the responsibility to make disciples. Disciples create disciples. At sa nakapaloob sa pag-aaral na yan, sa discipleship, yung evangelizations. You see, tinalakay na natin yan nung mga nakaraang linggo. At ngayon naman, nandirito ngayon tayo sa after evangelization, we have to win souls. Kapag nakuha na natin sila, nadala na natin sila at willing na sila, tinanggap nila ang Panginoon, we have to disciple them para sila man ay magkaroon ng malalim na kaalaman patungkol sa ating Panginoon at pagdating ng panahon, sa takdang panahon, sila man din ay makapag-disciple. They also will make others disciples. At dahil sa mahalaga ang pagpapahayag ng banal na salita ng Diyos, sapagkat tayo naman ay narito, sapagkat tayo ay napagbiyayaan ng Diyos, na may gumamit ang Diyos ng ibang mga tao upang tayo po ay tulungan at tayo ay biyayaan ng magandang balita ng Diyos. Kaya napakabuti ng Diyos sa biyayang ito na ibinigay niya sa atin. Kaya tayo po ay humayo. Tayo po ay magpatuloy na tumungo sa iba't ibang lugar, tulungan natin ang maraming tao, ipahayag natin ang magandang balita. Pero meron tayong awitin dyan, mga kapatid, kaya umawit muna tayo. Okay, Brother Arnold, ayan po, nasa screen. Kaming lahat ay humahayo sa malayong dako. Hilaga, silangan, timog, kanluran, lahat hahatiran. Kaming lahat ay humahayo sa malayong dako. Ilaga, silangan, timog, kanluran, lahat hahatiran ng magandang balita. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahatid ng magandang balita. Amen. Glory to God. Kaya mga kapatid, sama-sama tayo ha. Kaya tayo naririto sapagkat merong mga taong ginamit ang Diyos upang tayo ay hatiran ng magandang balita. Ngayon, nandito na tayo sa gawain ng Panginoon. We are now in the body of Christ. Tayo rin po kapatid, we have this responsibility na ating ihayag, i-preach natin, i-share natin, mag-testify tayo ng magandang balita ng kaligtasan. So narito tayo muli doon sa ating Bible verse sa Matthew 28:19 at 20 at meron pa tayong isang verse, yung 1 Corinthians 9:16.
hanggang 18 yon mga kapatid. Okay. Mateo 28:19 hanggang 20. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the age. Amen. Ang pangalawa po ng ating babasahin ay unang Korinto 9:16 hanggang 18. 18. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki. Sapagkat iyan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at ang hindi ko paggamit ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Mga Bible verses that encourages... Sa English version basahin. Basahin ko rin ito nga 1 Corinthians 9:16 to 18. For when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. If I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. What then is my reward? Just this, that in preaching the gospel, I may offer it free of charge, and so not make full use of my rights as a preacher of the gospel. Meron pa po mga Bible verses, mga kapatid, na isulat po ninyo that encourages us for winning souls for the kingdom of God. Yung Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth soul is wise. Yung Mark 16:15, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth shall not shall be damned. Purihin ng Panginoon. So, take note nyo po ito, mga kapatid, ha. Mahalaga po ito para sa balikan ninyo sa inyong mga muling pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagka natapos na, so reviewin natin yung mga tinitake up natin ng mga Bible verses. You see, alam niyo po, mga kapatid, salamat po talaga sa Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng pagkakataon na papag-aralan natin ulit ang tungkol sa winning souls for the kingdom of God. Several weeks ago, tinalakay na natin yung since we are now living under the authority of the kingdom of God, ika nga, kingdom living na tayo ngayon, no longer living the ways of the world. Again, I say, we have the responsibility na tayo po ay mag-evangelize at let's win souls for the kingdom of God at mag-disciples tayo na mga taong wala pa sa kawan ng ating Panginoon. We have to win souls, mga kapatid. Ang dami-dami pa pong tao ang nangangailangan sa ating Panginoon. We have to tell others about Jesus. We have to tell others about salvation, about the kingdom of God. We need to evangelize, to preach, and share the gospel. But we don't just preach, we need to win them for the kingdom of God. Well, it's good that we share our experiences, but kailangan po ay marating natin yung level na madadala natin sila at magkaroon sila ng decision na sila man ay makapanumbalik sa ating Panginoon. And at pagdating ng panahon, yung mga nadala natin, they too shall make other people disciples. That's why it's a command for all of us ng ating Panginoong Hesukristo, yung Matthew 28:19 to 20. See, sabi ng Panginoon, go throughout the whole world and make disciples. Kaya sama-sama tayo. Let us all work together to bring souls to the kingdom of God.
See, nakikita naman natin kung ano ang nagaganap sa buong mundo ngayon, mga kapatid. Napapanahon na at talagang napapanahon na kailangan natin talagang ibahagi ang magandang balita sa maraming tao because people need the Lord. Napansin niyo ho ba? Ano ho ba ang mga nangyayari sa paligid natin? Nandiyan po yung mga natural disasters. Maraming mga earthquakes, hurricanes, yung other natural calamities. Naku, nararanasan natin ho yan mga kapatid all over the world. Andyan din yung mga wars, yung mga conflicts, rumors, di ba? Disputes among nations. You know what? These are all described as precursors to the end times. Andyan din yung plagues, yung famines, at widespread diseases. These are also seen as indicators. Regarding sa religion naman, sa pananampalataya, ay naku, meron naman din yung the rise of false Christ, mga false prophets, widespread religious deceptions, di ba? Andyan yung mga persecutions, you see? Persecution, lalong-lalo na sa mga followers ng ating Panginoong Heso Kristo. This is also a key sign of the end times. And also, di ba, laganap na rin yung pagpapahayag ng gospel. So, tandaan natin, no? The gospel being preached to all the world is also a sign of the approaching end times. At hindi lang yan, naku, alam na alam nating lahat, andyan po yung lawlessness. Kawalan na po talaga ng justice sa maraming mga lugar. And there's also a decline in moral values. Kaya anong gagawin natin? Ipag-pray natin, mga kapatid, ang ating kamunduhan. Tayo, Pilipino, ipag-pray natin yung ating bansa. Ako, alam naman natin kung ano nangyayari. Kapag tayo ay nanonood sa TV ng news, naririnig natin, napapanood natin. Ako po kapatid, let's all pray together for our country, for our barangay, for our communities, for our churches, for our families. Let's pray all together. Sama-sama tayo magkapatid, magkaisa tayo na magkaroon ng kaayusan ang buhay ng bawat isang tao. Ngunit, kailangan natin ang Panginoong Heso Kristo. And we have to understand the meaning of these signs. You see, kinakailangan, ang ibig sabihin lahat ng yan na nakikita natin, kailangan ng paghahanda para sa maraming mananampalataya. Ang mga palatandaang to ay mahalaga, mga kapatid. Ito po ay panawagan na ang dapat ang bawat isa ay maghanda, ayusin na ang kanilang buhay, maging mapagbantay. Bakit? Sapagkat hindi natin alam kung kailan magaganap ang katapusan. Kaya yung Mark 13 verse 32, Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam. Amen. Mga kapatid, hindi mo kailangan maging preacher para ikaw ay mag-preach, para mangaral. Hindi mo kailangan maging teacher o maging pastor para ikaw ay manguna o mag-lead. Hindi mo rin kailangan maging evangelist para ikaw ay makapag-evangelize. Ang nais ng Diyos, willing vessels. Mga pusong handang tumugon sa panawagan ng ating Panginoon na spread, i-preach, ibahagi ang tungkol sa magandang balita. Lalong-lalo na sa mga taong nawawala, mga taong nawawala ng pag-asa. Those people who are not yet in union with Christ, ako po mga kapatid, napakarami pa po nila. Sama-sama tayong lahat paghatid ng magandang balita. Now let's talk about preaching the gospel. Sa sinabi ni San Pablo dito sa 1 Corinthians 9:16-18, yun nga yung binasa natin kanina. Oo, ulitin natin mga kapatid, no? Unang Korinto 9:16-18. Oo. Hindi ngayon manangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki sapagkat iyan ay tungkuling iniyatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita.
Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad, ang magandang balita at ang hindi ko paggamit ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Amen. Tandaan po natin na si Paul ay mandated to preach the gospel. Yes. Dito sa Acts 9:15 to 19, Acts 9:15, 19 to 22, ay mababasa natin ito mga kapatid. Remember how Paul was called by Jesus in Damascus. But the Lord said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings, and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name." Verse 22 to 19, Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once he began to preach In the synagogues. in the synagogues That Jesus. no, not yet. Let me repeat again. But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Paul spent several days with the disciples in Damascus. At once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. All those who heard him were astonished and asked, "Isn't he the man who raised havoc in Israel, in Jerusalem, among those who call on this name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priests?" Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Messiah. Okay, remember mga kapatid, kung papaano tinawag ng ating Panginoon si Paul upang gamitin siya na maghayag ng magandang balita. At merong pang sinabi ang Panginoon, no? Di ba? I will show him how much he must suffer for my name. Well, ano ang ibig sabihin nun? The cost of discipleship. Kaya the Apostle Paul has a divine directive. Si Apostle Paul ay may isang banal na tagubilin mula sa Diyos. Amen. No? Ang bawat tunay na mangangaral ay dapat magsimula doon. Tandaan po natin. God's calling. God's calling. Okay. No? Ito po isang vocation na it's a precious gift. Yeah. Nasa Diyos lamang nanggagaling. Tayo pong mangangaral sa ilalim ng utos ng Panginoon ay may mensahe dapat tayong ipahayag na dapat ikwento o ipahayag ang simulain ng kaligtasan na nagmumula kay Kristo. Pagkat alam ni Pablo kung ano ang utos ng ating Panginoon. Pagkat ang mensahe ng krus ay kahibangan para sa mga nahuhulog, subalit para sa atin na mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kahangalan ng mensahe na ipinangaral upang iligtas ang mga naniniwala. Matatagpuan dito sa 1 Corinto 1:18 at 21. And in reference also to Matthew 28:19 to 20. Alam pa ba natin ang ating mga utos na ito, mga kapatid, na ang ating kapangyarihan at nilalaman ng mensahe ay manggagaling lamang sa kapangyarihan ng Diyos. At yan ay ibibigay sa atin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ipahayag ang kalwalatian at ang kaligtasan na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin ng Panginoon, glory to God. So unang-una, Paul is mandated to preach the gospel. Now, pangalawa, Paul knew the gospel he has to preach. Kailangan alam niya. So, meron tinagubilyan nan siya, mandated. Pangalawa, alam niya kung ano ang kanyang ipapahayag. Kaya yung 1 Corinthians 1:23 to 24, but we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of
God. You know, si Paul ay isang mahusay na akademiko na umupo sa harapan at pagtuturo ni Gamaliel. Isa siyang recognized scholar and philosopher of the time. Now, kapag ikaw ay isang estudyante under Gamaliel was an honor reserved only for the brightest and promising student. Kaya lang, nung makilala ni Paul ang ating Panginoong Hesukristo, na-realize niya na hindi siya tinawag para lang maging philosophy or i-philosophize niya ang magandang balita. But alam niya that he has to deliver the gospel of our Lord Jesus Christ, which is the message of the cross, the message of salvation, the message of the kingdom of God. At sa kanyang pagpapahayag, it carries with it the authority and the power of heaven. Alam niyo, when Paul declares the gospel, ito ang kanyang priority sa buhay niya. Paul is compelled. At habang kanyang ginagampanan ang kanyang gawain, alam niyo, he feels rewarded. Kaya sinabi niya, what then is my reward? Take note, just this, that preaching the gospel, that I may offer it free of charge, and so not make full use of my rights as a preacher of the gospel. Dito makikita natin, kasiya-siya, nakakagaang sa puso ni San Pablo. Nandun ang kanyang fulfillment kapag nagpipreach siya ng salita ng ating Panginoon. Para sa kanya, hindi kailangan siyang bayaran. At ang kanyang reward is to preach. Para sa kanya, yun na yung reward niya. Sapagkat napakahalaga, napakabuti, talagang importante para sa mga tao ang gospel ng ating Panginoon. So when he realized that he is preaching, that he is sharing, ito na yung reward niya. It's not money. So nabigyan siya ng pagkakataon, kaya narito ang kanyang kaligayahan. Kaya preaching the gospel is priority of San Pablo. Habang siya ay nagtuturo, lalong lumalalim sa kanya ang pagnanasa na kailangang ipahayag ang magandang balita, na kailangang ipaalam ang command na ito ng ating Panginoon, na ipahayag ang mabuting balita ng ating kaligtasan at ang grasya ng Diyos ay sagana para po sa ating lahat. Kaya sinabi niya ngayon dito sa Galatians 4 verse 4, Jesus was a Jew, was born under the law. Jews were under the law, and Paul obeyed the law when he was with the Jews. Why? To win the Jews, to help them accept the gospel. Kaya sabi niya, to the Jews, I became like a Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law. Though I myself, I am not under the law. So, as to win those under the law. So, dito makikita natin mga kapatid, nakiisa si San Pablo. Kaya mahalaga, nakita niya. Sabi niya, totoo po, tayo, alam natin to lahat mga kapatid. Tayo mga tagapahayag ng magandang balita ng ating Panginoon. Iba po ang kasiyahan na makapaghayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya ang mga magagawa, bigyan mo yan ng 2, 3, 4 na prayer meeting. Umulan, bumagyo, pupunta ko talaga yan. Iba po talaga kasi ang damdamin ng isang tao na naghahayag ng salita ng ating Panginoon. Why? Because when you preach the gospel, it is God Himself who is present in you. Sapagkat ang banal na Espiritu, ang siya mismong kumikilos at ibinibigay niya sa atin ang mga salitang dapat nating ibahagi sa ibang tao. Kaya ang priority ni Paul is to win the people upang maging kaakit-akit, to make the gospel attractive. He is obligated, by the law of Christ to set apart his personal preferences. Tayong mga tao, meron tayong mga nais. Meron din tayong mga nais gawin. Meron tayong mga binabalak sa buhay. Pero dito,
na-realize ni San Pablo na ang nais ng Panginoon ay, Paul, mag-preach ka. Bahagi mo ang magandang balita. Serve other people. Kaya dito nakita ni San Pablo na hindi siya ang dapat, hindi ang sarili ang manguna, kundi manguna ang Panginoong Hesukristo. At gamitin niya ngayon yung kanyang bagong kalayaan. Dati, slave po siya ng kasalanan. Meron nga siyang bagong buhay. Ito po ay malaya na siya ngayon. Malaya na siya yung gumawa ng mabuti. Malaya na siyang maghayag ng magandang balita ng kaligtasan. Kaya sabi niya dito sa 1 Corinthians 9:22-23, Oo, kasi Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ito po Purihin ang layunin ni San Pablo, no? Kung nasa Hudyo siya, nagiging nakikiisa siya. nakikisa siya. Pagdating sa mga hintil, nakikisa rin siya sapagkat Okay. alam naman natin ang mga hintil ay wala pang kaalaman o hindi sila saklaw ng kautusan. Kaya sinabi ni San Pablo, so, I am compelled by the command of Jesus Christ na ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan. Kaya sabi niya, woe to me if I do not preach the gospel. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Para sa kanya, that he would face condemnation. Magkakaroon siya ng deep regret kapag nag-fail siya na hindi ipahayag ang magandang balita. Yeah. Kasi yung kanyang motivation, kapatid, is to really obey Christ. At nandun yung motivation niya, kailangan ibahagi ko itong magandang balitang ito mga kapatid Kailangan i-share ko to sa maraming tao. Kahapon nga, si Pastor Oying nanonood ng TV at yung pinanonood mo, yung luto-luto, cooking. Ini-interview ng isang announcer, yung isang chef, si Chef Dasa. Si Dasa. Oo. Oo. Alam niyo, sabi niya ganyan. Tinanong ngayon siya nung nag-i-interview sa kanya. Sabing ganyan, how will you know if a dish or a food is masarap? Sabi niya, alam mo, malalaman mo kung ang isang pagkain ay masarap or it is good. Kasi habang kinakain mo yan, naaalala mo yung pamilya mo. Bakit ho? Sabi nga sa kanya. Kasi kapag nakakakain ka ng masarap na pagkain, di ba ang gusto mong mangyari? Matikman din to ng pamilya ko. Ang sarap-sarap naman nito. Tapos gusto mo rin siyang i-share sa mga friends mo, yayayain mo pa yung friends mo, yayayain mo yung pamilya mo. Alika, kain tayo dito sa restaurant ito, may masarap na pagkain. Right? Di ba? Ganun po. Kaya ang nangyari, next time gagawin mo, yayayain mo na yung buong pamilya mo, kakain kayo doon sa restaurant. And then, yayayain mo rin yung barkada mo, yung friends mo. Kain tayo dito, may masarap na pagkain dito, kapatid. So, simple lang yun, di ba? Makikita mo. Pero dito nakita ko, naranasan ni San Pablo, si Jesus nalaman niya, very deep in his heart, who Jesus is. At kung ano ang mensaheng taglay ni Jesucristo. Ganon din, kapatid. Kaya tayo, gusto rin natin ibahagi si Kristo sa maraming tao. Higit pa siya sa isang masarap na pagkain, siya ay buhay. Christ is life. He is a new life, isang bagong buhay ang meron tayo kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo. How wonderful it is to share Jesus to so many people. And more importantly, inuuna natin yung ating mga kasama sa bahay, yung ating mga mahal sa buhay. That's why Paul clarifies. Sabi niya, hindi ito isang bagay lang na gusto kong gawin. I am compelled by our Lord Jesus Christ. At ang reward ko, ang kasiyahan na ibahagi ko ang magandang balita ng ating Panginoon. Kaya woe to me. Alam niyo, ginamit ni San Pablo yung Old Testament word na ito
Kasi noong unang panahon, palagi lang ginagamit yan, woe to me. Sa Tagalog pala, mapahamak ako. Why, woe to me. Kapag hindi ko nagampanan ang pagpapahayag ng magandang balita. Kaya mga kapatid, ganun din tayo. Nakaranas tayo ng isang napakagandang karanasan, ang Panginoong Hesukristo. Ibahagi natin si Lord sa marami. Kaya humayo tayo, punta tayo. Sino man ang ibigay ng Diyos sa atin, sa araw-araw, meron tayong mamita tao, share natin ang magandang balita ng Diyos. Kaya si Paul, may motivation siya for preaching the gospel. Oo. So mga kapatid, kanina binanggit natin Paul is mandated to preach the gospel. Pangalawa, Paul knew the gospel he has to preach. Ang pangatlo po ay mga kapatid ay Paul's motivation for preaching the gospel. Sa 2 Corinthians 5:14-15, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Kaya't kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay, namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay sa kanila. Okay. Dito po nagpapasalamat si Paul at Yes. sapagkat nandun yung awa ng ating Panginoon, no? Meron siyang pasasalamat. Pasasalamat, no? At ang ito'y nag-udyok kay San Pablo at nagmula sa kanyang personal na karanasan na may saganang biyaya at awa ng Diyos. At kailangan niyang maihayag ang mabuting balita maski siya man ay inuusig ng mga tao. Alam niyong araw, si Paul, ang taga-usig ng Kristiyano. Di ba? Galit siya sa Kristiyano. Pero ngayon, nagtataka marami tao, hindi ba yan yung nag-uusig sa Kristiyano? Bakit ngayon? Siya ngayon yung nag-share ng Word of God. Kasi nagkaroon siya ng karanasan, kapatid. Nalaman niya ang katotohanan. Kaya, sabi, salita ng katotohanan, salita ng kaligtasan, Salita diba? ng kasaganahan. Kasaganaan, ibahagi natin sa maraming mga tao. See, so Paul was compelled because of his gratitude and the mercy of God. Ikatlo, another reason is he wants to glorify God. Oo. Yung po ang ultimate goal ni Paul, no? To glorify God and to spread the gospel, making the communication of his message a central part of his life purpose. Pero may mas mahalaga pa ron, kapatid. Kung ano ang motivation ni Paul, alam niyo ano? Pagmamahal. Love niya kay Lord at love niya sa maraming tao. You know, when you learn very deeply about the Word of God, magkakaroon ka talaga ng pagnanasa na maranasan din ng ibang tao ang kagandahang loob ng Diyos, mga kapatid. Ito ay nilalagay ng Diyos sa puso natin. So God forgives us of our sins. God blesses us, brings us to a new life in Christ, bagong buhay kay Kristo. And then mararanasan natin ang kanyang pag-ibig na hindi mo masukat, malirip, malawak, di ba? Hindi mo maintindihan. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Kapag naranasan niya ng iyong buong pagkatao, at araw-araw makikita mo, sometimes, you know, people, we just don't realize this. Do you know that God is always creating miracles every day in our lives? We just don't realize this. Alam niyo, kapatid, napakaganda ng buhay upang sayangin natin. Kaya ngayong nandirito na tayo sa ganitong klase ng gawain, gawin din natin motivation ng pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa na ibahagi natin ang salita ng Diyos. He has a profound love for people. Nagkaroon talaga ng masidhing pagmamahal din si San Pablo sa maraming mga tao. You see, sapagkat alam niya na ang pag-ibig na nasa kanya ay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. See, meron siyang, nakita niya yung pangangailangan ng maraming tao. Tulad din ng pagkakita ni Lord Jesus sa pangangailangan ng maraming tao habang siya po ay tumutuloy, pumupunta sa mga iba't ibang lugar at kanyang ibinabahagi ang magandang balita tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. At ang pag-ibig na ito ay siya ngayong inihahayag din ni San Pablo sa maraming tao. Isang klase at malalim na uri ng pag-ibig, agape love, that it has no limits, walang horizons. Ito po ang ibinibigay ng Diyos sa ating lahat.
At yan ang nais ni San Pablo. I-share niya yung pag-ibig na yan sa maraming mga tao. Kayo, Ephesians 3:17 to 19. Yeah, Efeso 3:17 hanggang 19, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. That's why Christ compelled Paul to preach the gospel. At ang Panginoon mismo ang nagbigay ng grasya kay Paul upang humayo at dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan, dala-dala ang grasya mula sa puso ng ating Panginoon. So let's talk about winning souls for the kingdom of God. So ang nais ng Panginoon ay ibahagi ang kanyang salita sa lahat ng tao. So una, pinag-usapan natin, tinalakay natin, let's evangelize. So and then let's win souls for the kingdom of God. Then let's disciple them. Pag na pumayag na sila at nagkaroon na sila ng decision, tanggapin ng ating Panginoon, i-disciple natin siya mga kapatid. So, how do we win souls for the kingdom of God? Yung Proverbs 11:30, nasa saad, the fruit of the righteous is a tree of life, but he who wins soul is wise. You see, most of us, karamihan sa atin mga kapatid, ay hindi naman tinawag upang magbahagi, like preachers, like teachers, like us, di ba? Pero mga kapatid, lahat tayo ay tinawag upang i-share natin. Tayo ay maging saksi ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. We are all called to share our experience, our faith sa ating Panginoon. We are all called to be witnesses of faith. Kaya wag na nating hintayin na yung mga tao lumapit sa atin. Pray tayo kay Lord, paano niya tayo gagamitin. Gamitin natin yung mga iba't ibang mga opportunities na ibinibigay ng ating Panginoon upang tayo po ay makapag-evangelize at hindi lang just to share but be able to reach that level na marating nila yung decision na tanggapin ang ating Panginoon, which is really called soul winning. We have to share, my dear people of God. Maaaring sabihin natin, hindi naman ako marunong magsalita. Hindi naman ako marunong sa Biblia. Diba? Ay, huwag ka matakot kapatid. Just stand there. Kakausapin ka ng Panginoon. Ibibigay niya sa iyo yung mga salitang dapat mong sabihin. You know what? Jesus won't fail you. Bakit? Kasi yung gagawin mo, yan ang kanyang puso. Gusto niyang ma-win yung tao na yun, pero ikaw yung gagamitin niya. So, mga kapatid let's start working for the Lord. Let's work together. Let's start working and win new souls for the Lord. That's why we are all called to be the salt and light of the world. Okay, dito po tayo mga kapatid, sinasabi sa atin na ating Panginoon, ibahagi ang inyong pananampalataya kay Kristo sa buong mundo. Ikalat ang kanyang liwanag dahil ikaw ay naligtas upang magningning. Ipabatid sa ibang mga tao, sa mga mahal mo sa buhay, ang tungkol sa Panginoong Heso Kristo. Dalahin ang liwanag sa mga lugar na madidilim o mga tao na madilim ang buhay. Kagaya ni San Pablo at iba pang mga apostol at iba pang mga disciples, sinugo sila upang ipangaral ang mabuting balita. Kaya tayo ngayon ang inaasahan ng ating Panginoon. At sa ating pag-share, bautismuhan din natin sila mga kapatid. Tulad ng inaatasan sa atin sa Matthew 28:19 to 20. Magkaroon po tayo ng faith and hope, kumpiyansa, pagtitiwala. Sasamahan tayo ni Lord upang makapag-evangelize at mawin natin ang maraming mga kaluluwa. Nako,
kasaya ng puso ng ating Panginoon. At ang sabi sa atin ng salita ng Diyos, naku, ang mga anghel sa langit, nagsasaya, naliligayahan sila, nag-aawitan sila. Isa nga lang ang lumapit sa ating Panginoon, gano'n na lang kalaki ang kanilang kasiyahan. Okay. Kaya sabi ni Lord Jesus, Matthew 5:14-16. Yeah, Mateo 5:14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawa ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Mga kapatid, go out and win souls para sa kaharian ng Diyos. Ipangaral ang ebanghelyo sa sino mang tao na inyong makakatagpo. No? At maaaring yan ay nasa pamilihan, nasa palengke, at sa isang sasakyan, pampasahero. No? Kung may mga okasyon na ganito, maaari natin mapasalamatan ng Diyos. Lord, anong sasabihin ko sa taong ito? At sa palagay ko, kailangan niyang ng salita. At malalaman natin at makikita natin na unti-unting gagalaw ang banal na Espiritu sa atin. Ang importante, ang sandata natin ay pananampalataya. Yes. At ang pananampalataya yan ay magbibigay sa atin upang ang banal na Espiritu ay gabayan tayo. At maraming magagalak nga sa langit at mga anghel ng Diyos ay nagsasaya sa isang makasalanang nagbabago. Lucas 15:10, mga kapatid. O minsan, kadalasan, lahat naman tayo pumupunta sa mga malls. Marami tayong pinupuntahan, di ba? Punta ka sa palengke, basta marami tayong pinupunta sa supermarket. Kapatid, yung sabihin mo lang, praise God. Nagbabayad ka doon sa groceries, glory to God, thank you Lord. Di ba? Sasabihin pa sa iyo ng kahera, gusto mo pa ninyo magpa-discount, senior? Di nakaka-discount ka ng ganitong halaga, sagot ka, thank you Lord, glory to God, hallelujah. Nakaka-evangelize na tayo mga kapatid. Tapos sabihin lang, ay Kristiyano ho kayo, nag-a-attend kayo, gagano. Tapos minsan sabihin din ng kahera, ay ako din po na-attend. Ay talaga, di ba, enjoy na kayo, kwentuhan na kayo. O sige, kapatid, magpatuloy ka ha. Kung saan ka uma-attend, opo, di nakaka-share na tayo. You see, yung sabihin mo lang, praise God, hallelujah, thank you Lord. Yan po ay malaking bagay na, mga kapatid, di ba? Kaya John 3:16-17, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So, alamin natin, ano ba yung evangelism? Ano ba yung soul winning? Ito ba yung magkaiba o magkapareho? How are they working together? Now, evangelism ay mas malawak na pagkilos ng pagbabahagi. Now, this means sharing, this means preaching, di ba? The gospel o yung experiences mo, sinishare mo sa ibang tao. While soul winning is more focused on the personal aspect of evangelism, which means kailangan marating natin yung level na sila ay magkaroon ng decision na tanggapin ang ating Panginoon. Evangelism is sharing. Sinishare mo. You let Him know about your life, your experiences, about the gospel. But we have to reach that level na yung tao na yun ay magkaroon ng decision na tanggapin ang ating Panginoon, which is called the soul winning. So malawak na termino yung evangelism. So it is about communication and what? Proclamation of the gospel. Ang evangelism is sharing. See, it must be received and it must be believed. See? So ang methods ng pamamaraan ng evangelism is paano? Pangangaral, pagtuturo, see, pagsaksi, testimony, witnessing, di ba? Kaya ang outcome nito, kapag tayo nag-share sa ibang tao, may nakausap tayo, sometimes maniniwala sila. But sometimes they will not. Hindi pa sila tatanggap. But then, thank you Lord,
Kasi naibahagi natin, na-share natin, na-proclaim natin ang gospel. That's evangelism. Now, when we come to soul winning, this is more focused. You see, pag-share natin sa kanila, ay talagang tututukan natin sila, personal, natutulungan natin sila, masinsinan at matyagang pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. At magkaroon sila at gumawa sila ng tiyak na desisyon na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo na siyang nagre-resulta naman sa kanilang kaligtasan. So, itinuturing nating matagumpay ang ating evangelism kapag sila po ay nag-decide na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Gusto na nilang magkaroon ng bagong buhay na nakaugnay sa ating Panginoon. So there is now a relationship between evangelism and soul winning. You see, evangelism is mahalaga because that is sharing. So in summary, soul winning can also be considered evangelism, but then we have to come to that point na pag-pray natin na marating nila yung level na tumanggap sila sa ating Panginoong Hesukristo. That's why we are mandated, lahat po tayong mga believers, mga kapatid, na tayo po ay mag-evangelize at mag-win ng souls para sa ating Panginoon. Ito po ay utos sa lahat ng mga pananampalataya. So, tatanungin nyo naman ako ngayon, sasabihin nyo sa akin, anong gagawin ko para ako mag-soul winning? Okay. Yung the term soul winning, ano ba definition nitong soul winning? To win souls. Manalo, mapanalunan. Sa Tagalog, ginamit yung mapanalunan natin ang isang kaluluwa at dalhin natin sa ating Panginoon. Yung Proverbs 11:30, napakahalaga pala nito, no? Yung winning souls. He who wins souls Oo. is wise. Wise. Bakit kami wise? Oo. Baka sapagkat ang pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon ay isang sinyales ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Amen. Sapagkat hindi natin ito magagawa, kapatid. We are led It by the is a Holy sign of wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At siya rin ang makapagbabago sa tao na binibigyan natin ng salita ng Diyos. Grasya ng Kino-communicate lang natin. And of course, napaka-importante na tayo man ay dapat talagang na-impluensyahan ng banal na Espiritu upang mabigyan natin ng kahalaga ng salita ng ating Ano Panginoon. yung mga words na ginamit para doon sa word na soul winning? Alam nyo, be a witness, yung Acts 1:8. You will be witnesses for me. Diba? Sabing ganyan. Ikalawa, ginamit din yung word na win souls, sa Proverbs 11:30. Convert the sinner. Ginamit din yan, meaning soul winning. Nandito yan sa James 5:20. Whoever. Whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. So ibig sabihin, convert the sinner. Ito, ginamit din yung turning people to God. That's another way of saying win souls to Christ. Patatagpuan naman natin yan sa Daniel 12 verse 3. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever Kay and gandang ever. paghahalin tulad. So ano ba yung goal ng soul winning? No. Bakit ba kailangan tayong mag-soul winning? Unang-una. Unang-una, mayroon niyang eternal salvation. Yes. Walang hanggang kaligtasan. Wow. Kasi ang tao, nagkasala, Romans 3:23. Pagdating ngayon sa Romans 6:23, the wage of sin is death. So man needs to be saved. Ngunit kung tayo po ay mangungusap, mag-share ng salita ng Diyos at sila itatanggap kay Kristo, glory to God, eternal salvation. Yes. Yan po ang pangako sa atin ng ating Panginoon. At ikalawa, Why it matters to win souls? Hindi, Bak- ikalawa, ah, kingdom expansion. Para okay. lumaganap ang kaharian ng ating Na- Panginoon. You know, when we win souls, you see, we bring them all. To the Diba? kingdom. They are forgiven. Diba? Una, justification, sanctification.
Pag nasa sanctification ka na, andito ka na sa proseso ng sanctification, dadalhin ka na ngayon ng Diyos dito sa kaharian ng Diyos. Kaya lahat ng mga taong na-justified, so dadalahin lahat yan ng Panginoon ng Diyos dito sa kaharian ng Panginoon para magpatuloy po yung ating sanctification. In which case, matatapos lang ito kapag natapos na yung ating buhay dito. So yun yung goal of the oo, winning kaya soul. No? tayong lahat, sige, sama-sama na tayo ngayon. Andito na tayo, the body of Christ. Andito tayo, pinaghaharian tayo ng kaharian ng Panginoon. Kaya ngayon, kingdom living na po tayo, makakapatid. So why does it matter to win souls? Diba? Yes. Kasi may eternal, consequence. Yun na nga sinasabi natin. No. Kasi napakahalaga sa Diyos ang bawat tao. No? Sa John 3:16. And nais ng Diyos na maligtas lahat ng tao. Sa 1 Timothy 2:3-4. Okay. At sinabi rin sa Ezekiel 33:11, hindi natutuwa ang Diyos sa kamatayan ng isang makasalanan. Yes, oo. Sapagkat mapapahamak ito kung hindi siya maliligtas. No, mga Now, kapatid. kanino tayo magre-rely kapag tayo po ay nagso-soul winning? Kanino? Sa Holy Spirit, syempre. Siya po ang gagabay sa atin habang tayo po ay nagsishare ng salita ng ating Panginoon. Kaya yung sa Acts 1, you shall receive power. See, after that, the Holy Spirit is come upon you, and you shall be witnesses unto me. So tayo po mga Kristiyano, mga kapatid, instrumento po tayo ng ating Panginoon, but the actual work of saving is by the power of the Holy Spirit. Kaya magre-relate. Pray tayo palagi ha sa ating Panginoong Hesukristo. Ask natin palagi ang guidance ng Holy Spirit, mga kapatid. You see? So evangelism and soul winning work together, mga kapatid. See? Proclaim the gospel is called evangelism. Pray for the souls is supportive action. Kailangan po pag-pray natin ang ating ginagawa kasi kailangan natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, di ba? At yung seek the response, pag-pray natin na yung ating mga ini-evangelize ay marating nila yung level na talagang gusto na nila magkaroon ng bagong buhay. Bring natin, paalam natin sa kanila ang banal na salita ng Diyos, paalam natin sa kanila yung ating karanasan at yung mga inaasahan pa natin, yung ating pag-asa ng ating pananampalataya. Share natin para silang lahat po ay magkaroon ng decisive action na tumanggap sa Panginoon. Then later on, sila din po ay magamit ng Diyos for discipleship making. So as a Christian, soul winning is our responsibility, mga kapatid. So isang pangunahing tungkulin ng isang Kristiyano na makapag-evangelize or magkaroon ng responsible soul winning, mga kapatid. Yes. Ito ay napakahalagang ekspeto ng paglalakbay natin ng ating pananampalataya, no? Na bilang isang Kristiyano, ito po ay nagpapakita ng ating pagmamahal at nagpapakita ng bilang pinatawad ng ating Panginoon. Amen. Naturalmente lamang na ibahagay natin itong kapatawaran na ito. Ang kamatayan ni Kristo upang magbuwis ng kanyang buhay para mailigtas tayo sa kasalanan. Okay, sino-sino naman yung ating i-evangelize at i-win para sa ating Panginoon? Unang-una yung immediate family natin, yung ating mga relatives, sino ba, di ba? Yung nakapaloob sa atin sa loob ng tahanan natin, di ba? Kapag maganda na sa isang bahay, sa isang kabahayan, iisa ang pananampalataya. Yes. Nabubuhay under the authority of the kingdom of God. Napakasaya. Kagandang uri ng pamilya at kagandang uri ng pamumuhay ang mga kapatid. Kaya nga yung John 1:40-42, sabi. 1:40 hanggang 42. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, Nakapatid. Take note, nakapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Yun. So isinama niya yung kanyang kapatid. So sino ang ating isasama kay Lord?
di yung ating mga mahal sa buhay. Nakaranas tayo ng napakagandang buhay. Gusto natin sila din maranasan nila si Kristo Jesus. Pangalawa, let's try to win our friends and our neighbors. John 4:28 to 29 at saka verse 39. 1, 4, 28, 29. Ito yung the woman at the and well. of course, 39 to 40. Iniwan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Hali kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. So dito nakita natin, nung nakausap niya si Lord doon sa well, tumakbo ka agad siya, iniwan yung banga. Alam niyo ang ginawa? Wala sinabi doon sa kanyang mga kaibigan. Sabi niya, meron akong nakitang tao. Niya, halika yun. Siya na Nakita ang ko itong magsiya. isang tao na to. Sinabi niya lahat yung tungkol sa aking buhay. So siya na nga ba yung Kristo? Allah, nandun na. So sinye niya na, kinuwento niya. Yun ang mga kapatid ko minsan. Di ba, pupunta tayo sa fellowship. Makikita ng mga kapitbahay natin. At tayo lumalabas ng bahay. Sakay ka sa kotse o sasakay ka sa jeep, sakay ka sa tricycle, may pupunta ka, tapos maya-maya konti, nasa bahay ka na ulit. Sabihin niya, saan ba nagpupunta itong aking kapitbahay? At yung mga friends mo, kakwentuhan mo, ka-text mo, na ba, pinagagagawa mo ngayon, friend, di ba? Sabihin mo naman, nag-a-attend ako ng ganito, ng ganoon. Alam mo, natututunan ko, ganito pala. So, sharing na kayo. At minsan, padadalhan mo na ng mga text messages yan tungkol sa mga Bible verses. At kung minsan, yung mga kapitbahay natin, alam naman nila na may pinatutunguhan ka, na fellowship, ikaw ay mayroong pag-aaral sa salita niya. Minsan nahihiya lang mo yun magtanong, mga kapatid. Nahihiya lang sila na, ano ba ginagawa mo? Nakatingin sa iyo. So ito po ay isang magandang pagkakataon kung minsan pagka na kadaupang palad mo at nasa lubong ko, "O neighbor, kumusta ka na?" O di, saka na magsasabi, "O, saan ka ba pumupunta? Nakita ka palagi lumalabas." Ala, di nag-aaral ako ng salita ng Diyos. Napakaganda pala. O di, umpisahan mo na, kwento-kwento ka na, di ba, mga kapatid? So, try to win our friends and our neighbors. Then ikatlo, try to win other people din. Kasi, kaya yung Mark 16:15, ulitin nating basahin. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan." Mga kapatid, nung binasa ko to, alam niyo, nakita ko ang importansya at bigat ng preaching the gospel. Tingnan niyo to. Go into the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Ito po ay isang mahalagang word, Panginoon, o Bible verse. Dito po ay binibigyan tayo ng encouragement. Let's preach the gospel. Let us reach as many people as we can. At alam naman natin kung ano ang nangyayari sa mundo sa ngayon. Ito po ay pamamaraan ng Panginoon ngayon. Tayo po ay inaatasan niya na ibahagi natin ang pag-aaral tungkol sa evangelism, soul winning, and making discipleship. Ito po ay napapahanahon, mga kapatid. Alam ni Lord ang pangangailangan ng buong mundo. So try to win our neighbors to God. See, marami pong mga tao dyan, mga kapatid, nangangailangan sa ating Panginoon. Maging mabuti tayong kapitbahay. That's one way of what? Sharing the gospel and sharing our faith. Pag nakita nila, uy, okay ang buhay ni kapitbahay, edi magiging interesado na yan at makikita mo, sasalubungin ka na yan and then yung may kwento-kwento na to each other, di ba? At magpatuloy ka kapag medyo naumpisahan mo na, edi unti-unti, mga kapatid, edi sundan-sundan mo na ulit ang iyong pag-sharing sa kanila. At another important thing, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, not only is it a responsibility for us, not only do we win our family members, we win our friends, our neighbors, we try to win other people. See,
You know what? Soul winning should be our way of life. So, sa ating buhay, Jesus is our model, is our example. Live our lives the way Jesus Christ lived His life. Our behavior, our action should reflect our Lord Jesus Christ, demonstrating the principle of Christianity. At kapag nakita ng maraming tao, ay, meron nga pala talagang Diyos kasi makikita po sa ating lahat, di ba? We should not be ashamed of winning souls for Christ. Why? Because Romans 1:16 says, For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. and then we should also try to win souls regardless of our circumstances. Alam niyo nung sa Acts, sa Book of Acts, nagkaroon po ng persecution. Kaya yung Acts 8 verses 1 up to 8, you see. Okay. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusik laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba. Napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia, pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinalatkad at ibinilanggo ang mga mananampalataya, sumasampalataya maging lalaki o babae. Ipinangaral sa Samaria ang magandang balita. Dito po tayo sa talata 4 hanggang 8. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita, saan sila magpunta. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ang masasamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang pinagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. So dito ba kita natin mga kapatid, alam nyo, during that time, nagkaroon po talaga ng persecution at mababasa natin, nagkawatak-watak ang mga mananampalataya. Pero nagpatuloy pa rin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dito makikita natin, regardless of our circumstances, we will be experiencing difficulties, when we preach the gospel. There will be trials and persecutions. Ay, ang tawag ho dyan, the cost of discipleship. Tatalakayin po natin yan, mga kapatid. Magpatuloy lang po tayo sapagkat ang kumakalaban sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang kinakalaban nila ay talaga ay ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay mga instrumento ng ating Panginoon, willing vessels tayo na ipahayag natin ang magandang balita ng kaligtasan. Then another thing we have to remember, kaya nga is because we are representatives. Diba? Representatives tayo ng ating Panginoon. Kaya magpatuloy lang po. We are ambassadors of Christ. Diba? We have the responsibility na dalhin natin ang maraming tao. Confess that Jesus is really the Lord of our life. So, as Christians, we have to really make time for soul winning. Take time. Don't just stay there inside your house. Well, sabi nga, go to the marketplace. Punta ka kung saan ka papuntahin ng ating Panginoon at ibahagi ang salita ng Diyos. And then, napakaganda, no? Kung at least once a week, meron kang nabahagi na ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ito nga, tanong ilan na ba nadala mo ulit dito sa gawain natin, dito para mag-attend ng fellowship, no? Baka matagal na ha, ilang buwan na wala pa tayong nadadala. O kaya marami ng linggo na wala pa tayo nababahagi na ng salita ng ating Panginoon. See, you can go on church visitation, house to house. Pa? Visitation, punta ka kay kumare, punta ka kay oy, kumusta? Friend, o kumusta Mariko? O bakit may sakit ba dyan? O kumusta si ganon? Balita ko may sakit si ganon. You do some house visitation, yung Acts 15:36, door-to-door visit, yung mga tawag doon. See, and then try to build authentic relationships. Be nice to other people.
when they get to see na, ay, meron pa palang mga mababait na tao sa mundo, then they will get to realize na, ay, meron pala talagang Diyos. Diba? At makita si Kristo sa buhay natin, alay, kalugod-lugod yan sa mata ng ating Panginoon. And then, we really have to pray, mga kapatid. Pray tayo. Pray for a desire to win the souls in Matthew 9:35 to 38. So, ibahagi natin ang ating pananampalataya the natural way. Huwag tayong nagpupumilit, ika nga. Pagka meron tayong nakakausap, sige lang, hinay-hinay lang na tayo po ay dahan-dahan, ibahagi natin ang magandang balita ng ating Panginoon. At be a good listener. Maraming mga tao, gusto lang nila, mayroong nakikinig sa kanila. Alam niyo, mga tao, problematic. Lahat na lang inaalala, lahat na lang pinoproblema, lahat na lang binibigyan ng opinion. Pero kapag ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, naku, iba na ang frame of mind niyan, talaga. Ang mind niyan, mind of faith na yan. Kakaiba na yan mag-reasoning. Kaya mangaral tayo ng katotohanan, ng salita ng kaligtasan, ng salita ng kasaganaan. And as a Christian, let us look for opportunities, mga kapatid. See, opportunities to win the souls for the kingdom of God. So, let's pray to God. Go to where the lost people are. And as a Christian, we should know the result of not trying to win souls for Jesus Christ. God will require us to answer Him kapag ang isang tao ay namatay without being saved. Narito pala yan sa Ezekiel 3:18 to 19. No, Ezekiel 3, 18 to 18 hanggang 19. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Wow. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo iyon pananagutan. Purihin ang banal na pangalan ng Panginoon. Kapatid, that's why as often as we can, whatever opportunities God has given unto us, let's preach the gospel. Share. Share the love of Christ. Share the plan of God of salvation to all and everyone. Will they receive? Will they believe? Just keep on preaching. Kaya nga basahin ko itong Acts sa mga gawa 20:27, no? 26 to 27. Si San Pablo ay nagpipreach. Patuloy ang kanyang pagbabahagi. Tapos meron siyang sinabi sa Acts 20:26 to 27. Kaya sa araw na ito'y sinasabi ko, wala akong pananagutan kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. See, will they believe? Will they accept Jesus Christ? Just keep on preaching, my dear people. Just keep on sharing. Ang Diyos po ay kikilos. See, gagamitin po tayo ng Panginoon upang magkaroon ng kaligtasan ang maraming na tao. Salamat sa Diyos, nandito na tayo. Nauna na tayo. Pero marami pa po, mga kapatid, ang wala pa sa kawan ng ating Panginoon. Pagpapatuloy po natin, mga kapatid, again, yung ating pag-aaral upang tayong lahat ay magamit ng lubusan ng ating Panginoon. Ito, batiin natin yung mga birthday ngayong araw na ito. Sister Bettina Dizon, Brother Rex Dizon, Brother Kenzo del Rosario, Sister Pearly Marso, Sister Eddie Trinidad, Sister Heidi Asansa, Brother CJ, si CJ, birthday, CJ Lalog. And Brother Alexis Ballester, September 26, 2025. Sa inyo pong lahat, happy birthday! Happy birthday to you.
Happy birthday! Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Glory to God, hallelujah. Announcement para ah, sa ating Comfy Family Affair 44th anniversary. 44th year anniversary and early Christmas fellowship. At ito po'y gagawin natin sa Baguio, no? At the Hotel Supreme Mall and Event Center, Baguio City. Magandang lugar po yan, mga kapatid. November 20 to Ang ganda. 30, 2025. Our theme for this year's anniversary, Psalm 16:11, In Your Presence, Lord. Yes. So, deadline. Deadline of registration and payments is on November 9, 2025. Things to bring. Things to bring, cocktail dress and suit. Exchange gift, Day day 2 2 attire. attire. Something Christmassy. Christmassy, Vibrant and celebrative colors. Pag Pasko, anong kulay ba? Diba? Maligayang Pasko. Red and green. Pasko Details of accommodations are posted at our Facebook page. And for those who wants to check in on Friday, November 28, 2025, kanya-kanya po ito sa pagbubook. Just mention Comfy to avail of the discounts. Details are also posted in our FB page. Tawag po kayo sa kanila doon sa Supreme at kayo po personally magpa-book sa kanila. Kayo po ang makipag-usap sa kanila. Banggitin nyo lang po yung taga-Comfy po ako at may event po kami Saturday pero Friday po magpapareserve po ako ng room. Ganyan po ang sabihin ninyo. At kayo naman po i-accommodate nila. At mahusay naman pong kausap yung mga nandoon sa reception. At kung yun naman naghahanap ng masasakyan ng bus, ay please contact Sister Tata Nokom. Siya po ang nag-handle ng ating transportation. Glory to God, hallelujah. At mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan, araw-araw, meron po tayong GMJ at pag Sunday, meron po tayong live na Sunday Fellowship. So repeat new song of the week, iba ka talaga. Composed by Sister Mau Datu. Purihin ang Panginoon. God bless everyone. God bless you, mga kapatid. At maraming salamat, Panginoon, sa dakilang panahon na ibinigay mo sa amin upang kami po ay makapag-aral na inyong mga banal na salita. Muli, Panginoon, bigyan niyo po kami ng marami pang mga panahon, araw, Panginoon, na aming makakasama at aming mauunawaan, maisa puso at higit sa lahat maipamuhay ang inyong banal na salita. Glory to you, O Lord. Glory, glory, glory to you, O Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Sa gitna ng kawalan, kay dami ng hinahanap, nagtataka kung anong kulang at nag-aalinlangan nang ako'y iyong matagpuan, matantong ikaw ang kailangan. Tanging sagot sa aking katanungan, mula nang ika'y matanggap, ako'y ay nagba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganun pala, Jesus, bakang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Matagal din mata ko ay sadyang nakapiring, para bang naduduwag humarap sa iyong piling. Lahat ng mayroon ako'y aking inangkin. Di ko inakalang
sa'yo pala lahat galing. Mula nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganun pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Mula nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganun pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Tanging sa'yo lamang aasa. Tanging sa'yo lamang aasa. Second Timothy